Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Hallelujah. Bigyan po ng pangkaroling mga yan. Well, isa pong panibagong araw na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. We're so grateful. Maging ibang lingkod po ay bumabati sa bawat isa ng isang magandang umaga. Biyaya ng Diyos. Thank God for strength, power, and healing that God has given us. Salamat sa Diyos. Marunong siyang magbigay ng panibagong sigla at lakas sa buhay natin ito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Praise God. Balik sirkulasyon po ang inyong abang lingkod sa biyaya po ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, time as coming na ang buhay po natin sa mundong ito ay nagmamatuli, nagmamadali. Sino po ba dito hindi nagmamadali? Kahit ngayon tinatamad, nagmamadali sa kanyang gawain walang gagawin. Kay isip. Ngayon pa man, isa pong panibagong sigla ang binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Another new day, another new moment that we can be able to serve God, worship in spirit and in truth. Today is Sunday, first day of the week. Isang pinakaunang araw ng linggo na may pagpupulit, pagpasalamat sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na ating pong kapiling ngayong umaga. Online, hindi po natin kapiling face-to-face, but on the other hand, we're so grateful to come again together in the presence of God. Online man ito, face-to-face. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Tayo po'y muling tumayo and we have to share together the message of God this morning. Kung kayo po'y may dalang Biblia, ako po'y naniniwala naman may dala kayong Bible. Kasi ito po'y Lord's Day, Day of Worship, Day of hearing the message from the Lord. Napakabuti po na ating pong bigyang pansin ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Pamilyar po kayo sa talatang ito, 1 Peter chapter 5, particular verse 7, pero basahin po natin verse 6 hanggang verse 11. Ulitin ko po, unang Pedro, kabanatang 5, talatang 6 hanggang 11. 1 Peter chapter 5, verse 6 to 11. Ulitin ko po kayo makita po yung 1 Peter na yan. Yan po ay katabi ng 2 Peter. Kapit-bahay po sila. Sa New Testament po yan. Medyo sa huling parte na ho ng Bible po yan. Mahinyo, matungo yan. Yan, so praise God. Yan po. Pakibasa po natin. And if somebody will read this, yung tech team, sige po. Basahin po natin, sama-sama po natin, maging po sa ating mga kapatid, naka-online po. Open your Bible and let us all read this passage in the Scripture. 6. Submit yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. 7. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. 8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. 11. To Him be the power forever and ever. Amen. Binas na po ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Shall we all bow our heads and let's pray again? Hilingin po natin sa umagang ito ang gabay, patnubay ng Banal na Espiritu habang patuloy po natin pinagbubulay-bulay na may kagalakan mula po sa ating puso ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Once more, Father God, hayaan mo po, Panginoon, patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy namin damhin ang iyong presence of God sa aming kalagitnaan. Lo, ang presensya mo, Panginoon, hindi lang po nadadama, kundi ito po ay tunay na narito. May naramdaman man kaming kakaiba o hindi, o wala. O Diyos, naniniwala kami, Panginoon, your presence is with us because you promise us you will never leave us, neither forsake us. And to that, O God, we are so grateful. Nagpapasalamat po kami. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. At meron pong dahilan upang kami sumamba, magpurit, magpasalamat sa umagang ito. Dakilain yung dakilang pangalan. Luwalatiin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan, Lord. Salamat po, O Diyos. Panibagong lakas at sigla, panibagong buhay, panibagong pagkakataon, Panginoon, upang kami makasambang sama-sama.
Lord, salamat po, Panginoon, sa presence mo, O Diyos. Maging sa oras na ito, dalangin po namin, Panginoon, pagkinig ng iyong mga salita. Ihayag mo po, Panginoon, katuwiran kalooban na mahalaga po na madinig po ng bawat isa, mapalakas ang bawat isa, mapatatag ang aming pananampalataya. Tugunin mo kami sa aming mga kalagayan at pangailangan, O Diyos, O God. Abutin mo ang bawat sitwasyon ng bawat isa sa amin. Naniniwala po ako, Panginoon, bawat isa sa amin may daladalang bigatin, problema, O God. Ngayon pa man, Lord, naniniwala kami, may tugon ka sa lahat ng ito. And we believe, Lord, that you are a God who heals wonders and miracles. Ikaw ang Diyos na naghihimala, patuloy na tumutugon, patuloy na umabot sa kalagayan po ng iyong mga anak, O Diyos. Dagdagan mo po ang aming faith, panantiwala at pananampalataya sa iyo, na kami po'y patuloy na manindigan, O Diyos, sa iyong mga pangako sa buhay na iyong nilaan para sa aming lahat, O Diyos. Narito po ang iyong lingkod. O Diyos, make use of my life as a channel of your blessing. Make use of my life as a channel of your word to encourage people, O Lord. Salamat po ng marami, O Diyos. Minsan pa, all the glory, honor belongs to you and praise is yours, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng when problem comes, when trouble and problem comes. Pagka dumating ang problema, ano na? Naalala niyo po ba yung message po, previous message that I shared to you tungkol dun sa bigyan ng jacket yan at payungan din naman. Naalala niyo po yun? Naalala niyo dahil may jacket, no? At saka may payong. Well, when problem comes into your life like a non-stop rain, always remember that God will always be your umbrella. Kung meron man pong tutugon sa kalagayan natin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ano man dinadala mo sa mga oras na ito, if there is someone who can be able to shed hope, light, and brings answer to all our needs, magdulot po ng tugon sa ating pangalan kalagayan, wala pong iba kundi ang Diyos po lamang. Tingnan niyo po inyong mga katabi. Sige po, titigan niyo siyang mabuti. Kung wala po kayong pera, titigan niyo siya lalo po, titigan niyo. Baka bigyan ko kayo ng blessing na. Sabihin sa kanya, Merry Christmas, Ninang, Ninong, kahit hindi niyo Ninang, Ninong. Batiin niyo po ng Merry Christmas po yan. Malay niyo, mamaya, meron pong iabot sa inyo yan. Listahan ng utang. Nagpapaiwatig po na tulungan niyo siya sa kanyang kalagayan. Hindi po, nagbibiro lang po. Maaari may pagtugon tayo ito sa isa't isa sa pangailangan ng bawat isa. Lalo na kapag we learn something about their problems or problems of, that bothers so much about life, no? Pero, ganun pa man, kahit na gusto natin tugunin, tulungan ang pangailangan nating kapwa, alam natin na may limitasyon tayong lahat. Amen. We cannot always be the umbrella and the jacket for them. Kasi alam natin may limitasyon tayo. Bagamat, ayon po sa ating kakayanan, kalakasan, karunungan at biyaya din naman natin natatanggap, alam natin hindi ito'y para sa ating lahat. Ito'y para din naman sa ating kapwa. Amen po ba? And that something that we need to learn always, na ang Panginoon po ay hindi po magkukulang, biyayaan po tayo ng mga biyayang ito upang sa ganun, hindi lang matugunan yung ating pangailangang personal, kundi makatugon din tayo sa pangailangan ng iba. Pero aminin po natin katotohanan na tayo pong lahat ay may mga problema, stressful ang buhay. Wala po sa atin, sa pagkakatong ito, ang magsasabi, Pastor, ang buhay ko mula nung silang ako hanggang sa kasulukuyan ay wala po akong dinalang problema kahit ni isa, minsan sa buhay ko. Tayo pong lahat suffered. We feel pain. Minsan nagkakaroon tayo ng hopelessness, di po ba? Troubles. Kung minsan parang yung migraine, sino migraine nito? Headache? Ano pong resulta niya? Kadalasan resulta ni stress. Cause ng stress. So ang tanong po ay, paano natin harapin ang mga problemang dumarating sa ating buhay? Ang ibang lingkod po ay humarap sa mabigat na problema, physically. But on the other hand, by God's grace, tinuruan din tayo ng Panginoon magtiwala ng lubos sa Kanya. Bagamat pwede tayo magpadoktor, pwedeng uminom ng gamot, but all hopes, 100% came from God. Nagmumula sa Diyos lang talaga. Ngayon pa man, ang tanong ay, paano natin hinaharap ang problemang dumarating sa ating buhay? How do we supposed to deal with difficult, stressful, mind-boggling, heart-pounding, trouble situation? Mukhang ganda sa English, no? Mind-boggling, ibig sabihin nakakagulo ng isip. Troubled heart, pusong punong-puno ng kaguluhan, hindi makatulog na isip.
hindi makatulog na damdamin, nahirapang kalooban, yung mga bagay na yun. No? Maganda sa English kasi. Pag tinagalog natin, medyo mabigat ang dating. Pero ganyan pa man, alam natin ang salitang aray ko, pain. Di ba? We feel pain. Kahapon nga po, nahulog ako sa hagdanan. May nakit lang po, may kinalikot lang po kung yung bang kuryente na kumikuti-kutitap. Siyempre, may kaalaman naman kahit papaano tungkol sa mga bagay na yan. Makit po ako ng hagdanan. Sing to say, akala ko balansyado na. Akala ko, bata pa ako at akala ko kaya ko pa mag-balance. Ganun na talaga eh. Sino dito mga senior citizen na? Mga kaklase ko. Amen. Taas ang kamay, di po ba? Parang yung diretsong daan, bumabaluktot na. yung takbo ng ating buhay po, bumabagal, di po ba? Ganun talaga ang buhay eh. Given na po yan. Pero on the other hand, by God's grace, yung bang madama nyo, nasa ere kayo lumilipad pabagsak, parang wala na kayong magawa, sa totoo lang, wala kayong magawa. Kundi sa biyaya lang ng Panginoon, buti na nabagsakan ko lupa at saka medyo malambot, kaya itong balikat ang bumagsak. Salamat sa Panginoon. Biyaya pa rin ng Diyos. May mga eventuality sa buhay natin, hindi natin alam, mangyayari pala. Pero sa isang banda, salamat, may kutsyon ba? Inihaanda ng Diyos. May kutsyon. Buti lang may kutsyon na sabi ni Junel, paano nangyari sa'yo? Eto, ano ba nangyari sa akin? Hindi niya nakita yung pagkahulog eh. Langit lang nakakaalam nun. Wala nakasaksi kundi langit. Pero salamat sa Panginoon, biyaya ng Diyos. Ako'y naniniwala, hindi lang ako nakaranas ng ganung mga sitwasyon sa buhay natin ito. Itong nakarang linggo, marahil may iba't ibang problema ang ating binabata at ating pong hinaharap sa buhay natin ito. Iba-ibang problema. Problema emosyonal, problemang relasyonal, problemang mental, problemang pinansyal. May gusto kang bilhin, hindi mo mabili. Bakit? Wala kang pambili. May gusto kang punta, hindi mo punta kasi wala kang pamasahe. May gusto kang gawin, hindi mo magawa kasi wala ka ng lakas. Gusto mo sagutin mga bagay na may tanong sa iyong buhay, pero hindi mo masagot. Bakit? May limitasyon ang ating kakayanang sagutin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Amen po ba? Naniwala po ba kayo may limitasyon tayo? In spite of our limitation, the problem is, when problem comes and trouble comes along our way, what shall we do? Kadalas ang response natin ay, hindi makatulog. Marami niyan. Salamat sa wala sa Caloocan Bethel niyan. Kasi madalas kayong puyat. Balisa, kinakabahan, walang ganang kumain, nawawalan ng lakas ng loob, o kaya nagagalit. Yung iba kapag gagan, di ba? Pagka may problema, nagagalit. Kung kausapin, galit ako ngayon, bakit may bigat ng problema ko, huwag niyo akong istorbohin. May mga magulang ganun, no? Sino bang ganun tatay, nanay? Nakaraang chapel service ng estudyante natin last Friday, ako po yung that was last Thursday, ako po yung nagsalita dito. Tapos may nagtanong ako, sino po dito ay inaway ng nanay? Inaway niya nanay niya. Nagtaas ng kamay. Sabi ko, mag-usap tayo. Biniro ko lang. Kasi surprising to note, isang bata, nagtaas ng kamay. Sino dito? Inaway. Nagbibiro lang ako, pero nagtaas ng kamay. Kinausap ko after ng service, kinausap ko siya, Brad, ano ba? Binanggit niya sa akin yung dahilan. So I was feel sorry. Siyempre, may mga rason po na magdudulot ng kalungkutan sa nakabalita ka na hindi maganda, di po ba? Ibig sabihin, yun ang reaksyon ng magulang niya. Yun din reaksyon niya sa magulang niya. Alam niyo, may mga reaksyon tayo pagka dumarating ang problema ng buhay, di po ba? Ano yung reaksyon mo kanina nung galitin ka? Anong reaksyon mo pagka may problema ka? It depends. Yung antas ng ating pagtitiwala, antas ng ating kaalaman, antas ng ating pagtanaw sa buhay na ito, at antas kung paano tutugunan ng mga problema dumarating sa buhay natin. Hindi nangangaulangan Christian ka na, born again ka na, pare-pareho tayong reaksyon sa ating problemang dinadanas sa buhay natin, di ba? Iba-ibang reaksyon natin, iba-iba yung pagtanaw, iba-iba yung pag-abot natin sa problema ng buhay. Kaya dito, nasusukat yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pwedeng matagal ka ng Kristiyano, pero ang reaksyon mo pagka dumating problema, nagwawala ka, nagagalit ka, nangaaway ka, may problema yung pananampalataya mo. Hindi po ito nakasalalin sa patagalan po tayo sa pagtitiwala, kundi patatagan sa bawat araw dumarating sa buhay natin kung paano natin pinalagak yung ating sarili sa Diyos. Sa pagkatong ito, tanong ko po yung ba reaksyon natin? Yung tayo nagagalit, kinakabahan, walang ganang kumain, nawawalan ng lakas ng loob, naiinis. Kung ganito ang pagtugon natin, maaring tayo nakaranas ng burnout, loss of motivation, depressions, and we may even feel suicidal. Ang problema ng iba, pagka may problema bibigat naman, ang ginagawa nila, nagpapakatiwakal. Dumarami po ang bilang ng mga taong ganyan sa panahon ito. Salamat, wala na isa sa Bethel nag-iisip niyan. Amen. Hello, nandiyan po ba kayo? Hello. Do you love Jesus?
Why? Because Jesus loves us so much. Yun po dapat nating isipin. Okay. Ayon sa balita, dumaraming bilang ng mga nagsuicide dahil sa hindi nila nakayanan ng stress ng buhay. Dumarami daw ang bilang ng mga nagpapatiwakal dahil hindi nila kayang harapin yung mga stressful moment ng buhay. Katulad ng sinabi ko madalas po, yung salitang stress, 30 years ago, hindi ko nadidinig yun eh. Hindi man lang kataga ng labi ng bawat isa sa atin. Ay, stress ako sa iyo kapatid. Wala kang madinig nun. 30 years back, wala. Nadinig nyo na ba yung salitang stress nung nakarang mga taon? Hindi. Parang uso ngayon yan. Sino po dito hindi na-stress? Ay, salamat. Nakipag-usap ako sa normal. Kasi normal sa buhay natin ma-stress tayo, di ba ba? Sa bahay lang, daming stressful events eh. Okay? Lalo na pag kami asawa. Kasi dito may asawa, stressful ang buhay niya. Dami yan. Aminin na natin. Pero sa isang banda, sa kabila na may stress ng buhay, salamat, may Diyos na umaabot at tumutugon at nag-aayos ng sitwasyon natin. Salamat sa Panginoon. Kaya lang, ang tanong bawat reaksyon natin sa ating problemang hinaharap, ano yung ating nagiging patutuo sa buhay natin ito? Instead of allowing troubles and stress to destroy us, we can humbly turn to God and ask to seek help from Him. Sa halip na tayo po'y mainis, magalit, magwala, may stress, mawala yung motivation natin, at mawala ng pag-asa sa kabila ng mga problema dumarating sa buhay natin, we can humbly, pag sinabing humbly, may pagpapakumbabang lumapit sa Diyos, humingi ng tulong sa Kanya. Bakit? Ang tanong ay ganito, may tugon ba ang Diyos sa problema natin? Ano yung tugon niya? May tugon ng salita ng Diyos at balikan po natin. Alam ko, nabasa niyo po itong mga passage na ito, pero mahalagang ating pong balikan kasi minsan po, kahit na alam mo ang salita ng Diyos, alam mo Kristiyano ka, alam mo may relasyon ka sa Diyos, pag dumarating yung problema, na-overwhelm ng isip natin mga problema eh. Di ba? Na-overwhelm yan. May dalawang demonyo ba sa paligid natin? Si Debilito at saka si Angelito. Nabasa niyo pa yung insight? Si Debilito at Angelito. Buti basahin niyo mamaya niyo basahin. Debilito at Angelito. Na bumubulong dyan. Bubulong sa bawat galaw natin. Sabi ni Debilito, sige na, wala naman nakakita. Kainin mo na yan. Sabi naman, Angelito, hindi. Sabi ni doktor, mag-diet ka eh. At saka yung good health is one thing that God wants us to become. Magkaroon tayo ng good health. Kaya lang nag-aaway yung dalawang yan eh. Kaya lang, kahit na Kristiyano ka, pagka nanaig si Debilito, bagsak ka sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Totoo yun, di ba? Sino dito kabisado dyan 3:16? 17:18. Dagdagan nyo naman yun. Madalas ko sinasabi ito eh, baka man hanggang ngayon, 16 pa rin kayo. May 17, may 18, hanggang sa matapos yung chapter na ito. Napakahalaga po, yung lumalago tayo, hindi lang po sa pagkilala natin sa Panginoon, hindi lang sa pagdalo, kundi sa ating paniniwala sa pangako ng Diyos sa buhay natin. Paano paraan? Panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng iwalayan. Biblia Rasal, sabi nga ni Doc Javier, yung dati nating General Superintendent ng Assemblies of God, na nasa Tebe na pinauwi na ng Panginoon sa kanyang piling, sabi niya dapat wala yung at sa gitna niyan. Biblia at panalangin. Hindi. Biblia, dalangin. Kasi magkasama yan. Laging magka-body yan. Kasi magka-agapay. Hindi pa pwedeng, like ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi pa pwedeng, nagbabasa ka ng Bible, hindi ka nagpipray. Laging magkaugnayan. So, ang panalangin at kaalaman tungkol sa pangako ng Diyos, magkaugnayan. Ano pinagpipray mo, ano inaangkin mong pangako sa Diyos, tungkol sa Diyos, kung hindi mo alam ang salita niya at pangako niya sa buhay natin ito. Amen po ba? Ganon din po, bakit ko binanggit ito? Sapagkat may malaking kinalaman ito sa pagtugon natin, sa mga reaksyon dapat natin gawin pagka dumarating tayo sa troubles and hardship and pain sa buhay natin ito. Sino dito may sakit? Lahat tayo nagkakasakit. Ako nga sinisipon ngayon eh. Panginoon, lakas ko kahapon, tapos sisipon. Pag mabalik ako Metro Manila, sumisipon ako. Sabi ng doktor ko, Pastor, obserbahan niyo yung weather, no? Kapag ka doon sa lugar na medyo malayo sa pollution, anong damdamin nyo? At kapag babalik sa pollution, anong naramdaman nyo? Parang nahatching ako given na po yun. Hello, given na po yun. Sino po dito nahirapan huminga? Wala, purihin ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. So, siguro naman. May mga pagkakataon, inuubo, sinisipon. Lalo sa panong ito, medyo malamig ang panahon, di ba? Sinisipon, inuubo. Given na po yan, sa daigdig tayong ito. Pero sa kabilang banda, sa kabila ng lahat ng yan, meron Diyos na pwede nating pagtiwalaan. Amen po ba doon? Ngayon, ang tanong ay ganito, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? But how can we do this? How can we be able to come humbly to God and ask for help sa tulong ng Panginoon? Okay? May sinabi po ang salita ng 1 Peter chapter 5. Balikan natin po yung binasa kanina. 1 Peter chapter 5, verse 5, 6 to 11.
Ito yung nagbigay po ng sagot. Sabi po rito, ito sa Tagalog, paki-reflect mo yung ating screen. Sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Pagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. May susi po dito ang salita ng Panginoon. Meron pong sekretong binanggit po dito. Sekreto in a sense, dapat sa mga Kristiyano hindi na sekreto, dapat natuklasan na natin ang bagay na ito. Tuloy natin, verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal, aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayong nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sino dito may problema, may mga tiisin? Hindi kayo nag-iisa, may kaklase kayo. Hello. Sino dito merong alta presyon? Hindi kayo nag-iisa, may kaklase kayo ng Sino dito may problema sa puso? Bigo, hindi kayo nag-iisa, marami kayo. Ibig sabihin, marami tayo sa mundo. Sabi dito, tuloy natin, verse 10 and 11. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng mikling panahon, ganda sinabi rito, babalikan natin yan. Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kalagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon na di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen. So, ang dating yan, amen. Ngayon, itong mga talatang ito ay sinulat kailan? Panahon po ni Pedro na kung saan ang Kristiyano po ay dumanas po ng matinding hirap. Early times ng church po yan. Panahon na sila ay pinaguhuli, inusig, trineten, hanggang sa ilan po'y pinatay. Pansinin niyo po ang stress na kanilang hinarap ng mga panahon na yon. Kung stressful ang buhay mo ngayon, mas stressful sa kanila. Kasi ito yung panahon na sila po'y naglakad ng may katwiran, sumunod sa katwiran ng Diyos, nangaral ng mabuting balita tungkol sa Panginoon. Tapos hinuli pa, pinersecute at inusig ng lubos. Hanggang sa ilan sa kanila pinapatay. Yun po yung kasaysayan ng early church. Nung panahon na sinulat ni Pedro ito, dumanas po ng matinding hirap ang mga Kristiyano ng panahon na yon. So kung ikaw stressful ang buhay mo ngayon, dahil nga lang sa hindi ka lang nakakain ng kagahan, stress ka na, hindi ka nakatanggap ng 13-month pay, parang nalugi yung kumpanya mo, na-stress ka na. No? Iba-ibang ang mga stress natin. Hindi naman life-threatening. Ito life-threatening po yung kanilang sitwasyon sa buhay nila noong mga panahon na yon. Pero tingnan nyo, may tugon ang Diyos sa kanilang kalagayan. At tingnan po natin ang mga bagay na ito. Ang mga verse na ito ay sinulat para sa mga Kristiyano noon sa panahon na sila humarap sa mabigat na persecution. Isipin na lang natin kung gaano kahirap at gaano ka-stressful araw-araw as they were arrested, beaten, imprisoned, and killed. Subalit na pagtagumpay nila ang mga ito at gayon din sa atin sa pamagitan ng pagsunod sa mga instruction na binanggit po dito sa talatang yon. Meron pong instruction binanggit doon upang mapagtagumpay natin anumang stressful moment o trouble moment ng buhay natin ito. Alam niyo po ba yon? Isa-isa natin. Hello? Hindi po ba kayo? Ito po ay, kung si Pastor King, 3 punto, ito ay 4. Alam mo ito, kasi sa PBA may 4 points na eh. Pastor King, pagbabago na. Ibig sabihin, pwedeng 4, pwedeng 2. Sabi ko, isa na lang eh. Pero 4 po. Very quickly, mabilis lang po ito. Kasi per Sunday ngayon, may communion pa tayo mamaya. Ayaw ko mag-stressful yung buhay ninyo. Hello? Pero gusto ng Panginoon mapagpala ang bahay natin. Amen. Una, sabi rito, tingnan yung talatang ito. Submit to God. Verse 6. Submit. Bakit ko binanggit yung open parenthesis and close parenthesis humble? Kasi sa ibang translation, ginamit humble thyself eh. Sa ibang translation, ginamit hindi submit, humble. Ang salitang humble, kabaliktaran na hambog. Magpakababa. Diba? Humble yourself therefore under the mighty hands of God that He may exalt you when the time is come. Sa Tagalog, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilayan niya kayo pagdating ng patatakdang panahon. Take note of this. Yung salitang humble. Ginamit po yung salitang submit. Sa ibang translation, ginamit po yung salitang submit. Pag submit, ipapasakop. To submit means to be under the influence in the power of someone. Pag sinabing humble, magpakababa. Ibig sabihin po ng Panginoon, isang paraan po upang matugunan tayo, unang dahilan ay submit to God. Magpasakop daw tayo, lumapit ka na may pakababaan sa Diyos. Bakit? Kasi minsan dumarating tayo sa kaisipan na kaya ko ang problemang ito. Sino dito malakas ang loob? Kahit malakas ang loob mo, may magkakataon, hihina yan. Sino dito malakas pa rin? Kahit malakas ka, darating panahon manlulupay pa, magkakasakit ka, manghihina ka. Sino dito may talino? Yung talino mo, hindi lahat ng bagay kaya mong sugunin, lagi mong abutin at kaya mong gawin.
May mga limitasyon tayo. Ang gusto ng Diyos, magpasakop tayo, papababa sa Kanya. Pag sinabi magpakababa, aminin natin na hindi natin alam ang lahat ng bagay, hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay, at hindi natin kayang lahat ng problema dumarating sa buhay natin ito. We must submit ourselves to God. Pasakop tayo sa Diyos. Minsan nga, sabi ko sa mga Panginoon, mukhang habang ang taon lumilipas, physically, nade-deteriorate tayo. Di ba? Physically, nade-deteriorate tayo. Buti lang, kaya ko pang maglakad ng malayo. Pero may mga pagkataon yung lakad mo, hindi nakatulad ng dati. Even yun, no? Sa mga youth, hindi nila napapansin yun. Pero sabi ng Bible, maging kabataan, napapagod din naman yan. Nanlulupaypay, nanghihina, nagkakasakit din naman. Ibig sabihin po, pinapahiwatig lang ng salita. Ang unang paraan upang matugunan ng ating problema, aminin natin yung realidad. Tanggapin natin, Lord, ako po'y may karamdaman. Sabit. Lord, lumalapit po ako sa iyo dahil hindi ko kaya. Subalit naniniwala ako, Panginoon, as I submit myself, take note of that, submit. Pabalik mo anak yung submit. Humble. Magpakababa. Submit. Submit means to be under the influence. Pailalim. Pasakop. 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 Ang hirap magpasakop, no? Sino dito may asawa? Mga babae. Professional kayo, mister mo, hindi. Can you submit yourself to them, to the leadership of your husband? In that sense, understanding. Sandali. Kaya may mga pagpapasya, nagtatalo mag-asawa minsan. Mas marunong ako kaysa sa iyo, Pasakop. Mahirap ko, lalo na kapag sa leadership, pagka kayo po ay leader, tapos meron kayong alipin, hindi sumusunod sa inyo, ang hirap pasundin, di ba? Bakit? Minsan kasi may marunong ba, may mga magulang ba dito marunong, mas marunong pa yung mga anak natin sa atin. O may tumatawa, opo, pastor. Hello, di ba? Minsan mga anak na nagdidesisyon para sa atin, bakit? Napakahirap para sa kanilang magpasakop. Bakit? Minsan sila mas marunong kaysa sa atin. Kaya minsan dumarating tayo sa kalagayan, ganun din sa Diyos time pagtanaw natin sa Panginoon. Minsan dumarating tayo sa punto na parang mas alam ko, Lord, ang pangailangan ko eh. Kaya may mga request tayo, hindi na natin inaalam, Lord, ano bang kalooban mo? Kakaintindihan po ba tayo? Naniwala po ba kayo, hindi lahat ng bagay nangyari sa buhay na kahit tayo nagpapasaya, naglilingkod, kalooban ng Diyos yung ginagawa natin. Kapag nagharing sarili natin, hindi na yung karatuwiran ng Diyos, may problema yon. Ano yun? Hindi natin kayang pasakop sa katuwiran ng Diyos. When we talk about submission, ibig sabihin, kinikilala natin wala pong ibang may kapangyarihan at magmamayari ng buhay kundi siya lamang. May trabaho ka, sino may-ari niyan? Ang Diyos, di po ba? Ang Diyos. May buhay ka, sino may-ari? Ang Diyos. Remember, God is the giver of everything that we possess in this world. Ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng bagay na kailangan natin sa mundong ito at taglay natin sa mundong ito. Siya nagbigay ng buhay, salamat. Pwedeng kunin ng Diyos yung buhay na yan. Siya nagbigay ng kalakasan, salamat. Pwedeng kunin ng Diyos yung kalakasan na yan. Siya nagbigay ng talino, salamat. Pwedeng kunin ng Diyos yung talino na yan. Maging ulyanin ka. Siya ang Diyos nagbigay ng bawat araw dumating sa buhay natin. Salamat po. Kasi pwedeng hanggang ngayon na lang yung buhay mo at hindi niya dagdagin ng panibagong araw pa ang buhay natin ito. Ibig sabihin, God is the owner of everything. God is the owner of my time. God is the owner of my position and my possession. God is the owner of my family. And I ought to submit myself sapagkat siya nakakaalam ng mabuti para sa akin. So ibig sabihin, pag sinabmit mo ang sarili mo, naniniwala ka na may Diyos nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi rito, the mighty hands of God. Therefore, submit under the mighty hands of God. Sa kapangyarihan ng Diyos. Pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay all-powerful, all-knowing. Sino nakakaalam ng buhay ko? Higit kaysa akin, ang Diyos. Sa pasimula pa lang, hindi pa ako nagsasalita, alam na ng Diyos lalabas sa aking mga labi. Ang sabi ng Bible, hindi ka pa isinisilang, pinagmamasdan na ng Diyos. Excuse me. Sinapupunan ng ating ina, ang ating kalagayan. Alam na ng pagkilala ka ng Diyos, higit sa pagkilala mo sa Kanya. At kung meron ka mo problema ngayon, kung meron nakaunawa, nakaalam ng tugon niyan, walang iba kundi ang Diyos. At sabi dito, mighty hands. Ang Diyos ay may kamay na dakila at makapangyarihan. Sino dito naniwala pa rin sa himala? Amen. Sino dito naniwala ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa Kanya? O di dapat lang mapasakop. Sabi kita, unang susisakop. At dadakilain ka Diyos pagdating ng pantakna. Ito maganda. That He may exalt you when time is come. Meron talagang oras ang Diyos eh. Alam niyo, sabi ni Ecclesiastes chapter 3,
Everything, God makes everything beautiful in His time. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda ayon sa Kanyang panahon at oras. Amen. Praise God. So number one thing that we need to do, sabi din sa talatang yan, submit to yourself to God. Yan, submit daw. Okay. God is good. All the time. O tama lang, pasakop tayo sa good na Diyos, na laging panahon, sa lahat ng oras ay good siya. Amen. Pangalawang bagay, binanggit dito, not only submit to yourself to God, but send your problem to Him. Ginamit po yung salitang cast sa English. Cast all your anxiety on Him because He cares. Sa Tagalog, ilagak ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya nagmamalasakit sa inyo. Bakit? Ano pa ibig sabihin ng cast? Tinignan ko sa dictionary, even biblical dictionary, ginamit na salita dyan. Ang ginamit sa salita to cast, itapon. Itapon mo lahat ng problema mo sa Diyos. Bakit? Basura kasi yan. Buti na si Lord, basurero na, tumatayam ng basura. Kasi salitang cast, tapon mo sa Kanya eh. Ibig sabihin, ilayo mo sa buhay mo. Pag sa cast away everything, ibig sabihin, ilayo mo sa buhay mo yung problemang yan. So, hindi pala kalooban ng Diyos na mabuhay ka sa problema. Bagat pinahintulutan ng Diyos, magkaroon tayo ng problema, pero hindi nais ng Diyos na mabuhay tayo sa problema. Kaya binanggit po yung salita dyan, cast all. Cast, ilagak niyo. Magan pa sa Tagalog, ilagak eh. Parang pagkatiwala. Pero sa English version, ang sinabi po, cast, itapon, throw it away. Throw it away. Bring it to God. Dalhin mo sa Diyos ang problema mo. Yun po yung susi niyan. Hindi lang pasako, kundi dalhin sa Diyos ang problema. Pansinin niyo po, yung salitang anxiety. Ano ba yung anxiety? Ang ganda, no? Huwag niyo papangalan anak niyo anxiety, ha? Ito si Miss Anxiety. Anxiety means kabalisahan, kabagabagan. Hindi makatulog, anxious yun. Hindi makakain, lagi kinakabahan, anxiety yun. Ang umiiral doon. Nakakita na ba kayo na ang problema ngayon, sakit anxiety? Isa na pong sakit yan, clinical sickness ng anxiety. Ay, yung mga konting bagay na napapagod na po problema. Pag masakit yung balakang, naku, may cancer na ako. Pag umuulan ako, babagyo, babahin, malulunod tayo. Pag sumakay ng barko, nangangatog, hindi pa umaandar yung barko, no? Tugtugtugtugtug ako, baka lumabog yung barko. Anxiety yun. Pag sumasakay, hindi makatulog, kasi baka mabangga. May mga taong anxious talaga sa bundang ito eh. Pagka may kasama, anxious siya. Parang hindi makatulog, baka hold upin siya, kilala, baka agawan siya o kaya saktan siya. So, sa mundong ito, bagamat given po yung mag-ingat ka at huwag kang magtiwala sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, mag-ingat ka. Tama lang po. Pero huwag naman tayo mabuhay dun sa bawat galaw natin ay, yan, di ba? Halimbawa, anak nyo, may nanliligaw. Bububugin kaya ito? Parang hindi ka mapanatag. Mapanatag yung kalooban natin. Sabi dito, balikan mo anak yun. Huwag mo naka-reflect. On Him because He cares for you. Ang ganda ng sinabi dito. Bakit gusto ng Diyos itapon natin sa Kanyang problema? Sapagkat binanggit dito, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Wow. Hallelujah. Thank God. May sakit ka? Sino nagmamalasakit, gustong mag-alaga sa'yo? Ang Diyos. Kasi sabi na pang, ibigay mo. Itapon mo sa akin problema mo. Sabi na pang, itapon mo sa akin sapagkat nagmamalasakit sa inyo. Hanggang hindi ito inaalok ng Diyos sa atin kasi parang wala siyang magawa. Kundi, inaalok niya tayo na ilagak natin lahat ng problema natin sapagkat maganda yung sinabi ng puso ng Diyos. Nagmamalasakit siya sa atin. God cares for your need. God cares for us. Hello? Sino nakakaalam ng mabuting bagay sa buhay natin? Ang Diyos. Bakit? Bakit nagmamalasakit siya? Kung may mga pinagbabawal ang Panginoon, bakit pinagbabawal? Huwag ka na magsumama loob mo. Bakit? Kasi nagmamalasakit siya. Sino dito magulang na nagmamalasakit? Hindi lahat ng gusto ng anak natin binibigay natin ba? Pagka nagmamalasakit ka sa Kanya. Ganun din po ang Diyos. Because God knows who we are. He knows everything in our lives. Because God cares, God would like to bring to us something that would benefit our lives, makapagbibigay ng benepisyo sa buhay natin. Pansinin niyo po dyan, yung salitang all. Ano ibig sabihin ng all? All, lahat. Pag sinabing lahat, di lahat. May ibang kahulugan pa ba lahat? Sabi mo all. Ano man ang dahilan kung bakit ka nababalisa, ang sabi ng Bible, all things. Kasalanan man yan, ilagay mo sa Diyos. Problemang panglipunan yan, ibigay mo sa Diyos. Problemang pinansyal, ibigay mo sa Diyos. All the way, all concerns ng buhay.
Everybody say all. All. Ibig sabihin ng all? Lahat. Ano ibig sabihin ng lahat? Di lahat. Ibang ibig sabihin pa ba yun? Di lahat. Sabi naman. Di lahat. Kaya lang kung hindi nga ganun eh. Di ba? Binibigay natin kay Lord yung problema natin. Kailan nakatali pa. Lord, sandali lang. Parang iniisip natin, mas mainam ako ang tutugon sa problema ko. Sino dito bago nanalangin, may solusyon na sa problema niya? Sino dito may problemang pinansyal? Bago kayo mag-pray, may tugon na kayo. Lapitan ko si sister, Lord, tugon ko sa panalang. Ipoy mo yung puso ng kapatid ko ito. Sapagkat wala akong ibang na nakikita, kundi siya lang tutugon sa problema ko. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Kung minsan ang Diyos kumikilos, hindi ayon sa ating iniisip. My ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts, says the Lord. Dapat mo natin isipin yun. Yung solusyon mo, baka hindi yan ang solusyon ng Diyos. Mamamangha ka na lang kapag ipatiwala mo sa Panginoon. Minsan, ganito, Panginoon, iba pala solusyon mo. So maraming pagkakataon, may patutupo ko sa maraming pagkakataon na ganun gumilos ang Diyos eh. Kakaiba. Kakaiba. Kumilos ang Panginoon. Iniisip ko, paano, alam mo, pag-aaral naman ako. Ako po yung nagpastor. Ang unang love gift na tatanggap ko, 50 pesos per Sunday. 50 pesos po per Sunday. Kaya niyo yun? At least, okay, panatag pa ako dahil may trabaho pa ako noon. Kaya lang, sabi ng Lord, iwan mo trabaho mo. Pastor, Lord, iwan ko trabaho, tapos 50 pesos per Sunday. Paano masurvive mga anak ko, tapos magkakaanak ako, tapos kaaral sila. Inisip ko yung mga bagay. Yun pala, may gawa pala. May paraan ng Diyos na hindi mo paraan. At the end of the day, to make the story short, ganun talaga magkwento ng mga lalaki. Makikli, no? Make the story, nakatapos pag-aaral anak ko. Sa anong paraan, hindi ko alam. Ang Diyos nagbigay ng biyaya at pagpapala. Kasi iniisip mo, hindi pala yung paraan ng Diyos eh. Iniisip mo, hindi pala ng Diyos. Yung paraan natin, hindi paraan ng Diyos. Kaya napakahalagang inuwain natin. Pag sinabing all, lahat, concern natin sa buhay. May sakit ka, sino nakakaalam? Maaaring gamitin ng Diyos ang doktor at ospital, pero mas more than that, God is able to heal us and make wonders and miracles upon our sickness and diseases ng buhay natin ito. Amen. Pangatlong bagay. Pangatlo na. Resist the devil. Anong kinalaman naman dito? Binanggit kasi talata eh. Tingnan nyo, maging handa kahit magbantay. Ano yun? Sabi diyan, ang diablo. Alam niyo po ba, aktibo ang diablo sa bawat pagkakataon para sirain ang ating pananampalataya? Ang sabi rito, maging handa kahit magbantay. Ang diablo, ang kaawin ninyo, ay parang leon umaatungal at aligid-ligid na naghahanap ng masisila. Anong sabi ng Bible? The devil, the thief come to kill, destroy, and steal. Magnakaw, manira at pumatay. Yan ang layunin po ng diablo eh. Magnakaw, manira, pumatay. Nakawin yung pag-asa mo, nakawin yung buhay mo, kagalakan mo, alisin lahat ng bagay sa buhay mo. Gusto niyang nakawin, gusto niyang alisin. Gusto niyang sirain, gusto niyang pumatay. But sabi ng Bible, John 10, but Jesus came that we might have life. Ang Panginoon ay pumarito upang magkaroon ng buhay, upang ang buhay na maging ganap at kasaya-saya. At sabi ni Simon Tres, masagana. Ano ibig sabihin masaganang buhay? Sino dito gusto masaganang buhay? The word abundant life means balanced life. Hindi yung punong-puno ng pera yung bulsa mo. Hindi po abundant life yun. Abundant life, hindi po yung mayaman ka, sikat ka, gaganda ka. Hindi po. Pag sinabi abundant life, balansyadong buhay. Yun po pinaka-original meaning ng abundant life. Abundant life, yung balansyadong buhay. Hindi ka nagkukulang, sapat ang biyaya ng Diyos. Totoo naman ang biyaya ng Diyos sapat sa pangailangan ng lahat, di po ba? Kailan nagkulang ang Diyos? Yung ibon pinakain niya, yung bulaklak pinagaganda, kayo pa kaya, sabi ng Panginoon. Pati yung buhok natin, bilangan ng Diyos eh. Alam ng Panginoon, concern natin sa ating pangailangan. Ang sabi nga ng Panginoon, give us this day our daily bread. Daily, bakit daily? Kasi araw-araw, gusto ng bless ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos sa bawat araw, sariwa ang ating pong natatanggap na biyaya. Ang sabi ng Lamentation, steadfast love of the Lord never ceases, never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ano bago, lagi sariwa, kada araw, kada umaga. So every morning, God would like to bless our lives. Kaya every morning, dapat mag-pray tayo, magtiwala tayo sa Panginoon, ilalagak natin sa Diyos ang lahat ng bagay na ayon sa ating pangailangan. Kaya sabi rito, kaya lang ang diablo, aktibo siya. Sabi yan, maging handa kayo, magbantay, maging alerto. Bakit? Kasi sa panahon ng pagsubok, diyan tayo binabagsak uli ng kaaway. Lalo tayong ginigit. No? Yan, may sakit ka, akala ko, Diyos mo nagpapagaling. May pangailangan ka pinasa, akala ko, Diyos nagbibigay ng pangailangan mo. Bakit nga ngayon, nagpipray ka, hindi ka tinutugon ng Diyos. Mag-ingat daw tayo sapagkat ang diablo, umaatungal, ali-aligid, naghahanap ng masisila.
Huwag kayong matakot sa Kanya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Be firm and steadfast in your faith. Faith is to be sure of the things we're hoping for. Pag sinabi pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya may batayan. Ang tunay na pananampalataya ng Kristiyano may batayan yan. Hindi pwedeng sabihin nagtitiwala ka na wala kang batayan. Una, ang batayan natin ang personal na pagkilala natin sa Diyos. Sino si Jesus Christ? Dapat mahalaga to at tayo lumalago sa ating pagkilala sa Panginoon. Dapat hindi lang si Lord ang tagapagligtas natin, kundi si Lord ang Savior and Lord ng buhay natin. Hindi lang dahil gusto natin kay Jesus, dahil ayaw natin sa impyerno, gusto natin sa langit. Hindi, dapat baging sa mundong ito, habang nandito sa mundong ito, buhay pa tayo, may lakas at oras pa tayo sa mundong ito, binibigay ng Panginoon, dapat natutuwa tayo ang relasyon natin, pinagtitibay natin tungkol sa Kanya. Sino si Jesus Christ para sa iyo? May awit nga, only Jesus can satisfy our souls. The world will try to satisfy that longing in our soul. You may search the whole wide world and the beauty that is installed, but you may not find true satisfaction until you found the Lord. Only Jesus can satisfy your soul. Awit po yan. Gusto niyo awitin ko? Huwag na lang baka umulan eh. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your life and make it fully whole. He'll give you peace you'll never know, sweet love and joy in heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. Amen. Tanging ang Panginoon lang makapagbibigay ng kasapatan sa buhay natin, kaluluwa natin. Amen. Praise the Lord. Nakaawit pa ako, no? Sabi ko, Lord, ibalik mo po yung kakayanan ko umawit. Biyaya ng Panginoon. Kaya ini-strengthen nyo yung breathing capacity po ng ibang ligo. Salamat po sa Panginoon sa biyaya na yon. Pero higit sa lahat, sabi nun, ang diablo nandyan lagi para guluhin ang buhay natin. Aktibo siya. Kaya lang sabi po ng Bible, tingnan nyo, huwag kayong matatakot sa Kanya. Kanino daw? Sa Kanya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong mundo. Kung meron mang ginugulo ang diablo, hindi lang kayo nag-iisa. Marami siyang ginugulo sa buhay natin. Marami pamilyang gustong wasakin yan, maraming boy gustong sirain yan, maraming bisyong ipapasok sa isip ng tao yan, maging kalayawan, ibabigay yan. Okay? Sino pong nagbasa ng insight kanina? Salamat, wala nagbasa. Hindi. I-share ko lang ito bago ako magtapos. No? Kasi bahagi po ito nung... Okay. Ang sabi dito, in spite of anxiety, stresses, and hardship that this current crisis gives, God is in His grace still provide us medicines against it through His unchanging word. Ang Diyos din nagpo-provide po ng gamot sa anumang pong problema dumating sa buhay natin sa pamagitan ng hindi nagbabago niyang salita at pangako sa bawat isa sa atin. Dapat araw-araw binabasa natin salita ng Diyos. Bakit? Punong-puno ito ng promises eh. At yung pangako niyang pwede mong tayuan upang tumugon doon sa iyong kasalukuyang kalagayan. Okay, bagamat meron po akong insight na ginagawa at isisir sa inyo, hindi lahat ng pagkakataon, yung umuugnay ito sa pangailangan nyo. Kaya meron tayong personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. Upang sa ganun, yung personal nyong needs, abutin ng Diyos. Kasi may personal dealing siya sa bawat isa sa atin eh. Personal na pagkipag-ugnayan ng Panginoon sa bawat isa. Sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi lang sa pamagitan ng panalangin. God in His grace still provide us medicines against this. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Alam niyo pa, Matthew 6:33, hanapin muna ang Diyos at ang kanyang katwiran. Lahat ng bagay pa ang idaragdag ng Diyos sa buhay natin ito. Una-una, seek God. Kaya submit yourself humbly to God and always seek Him first. Unahin natin ang Diyos sa anumang problema meron tayong sa buhay. Maring, sabi dito, maring hinahanap ng tao, maraming hinahanap ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. May mga nabubuhay dahil sa kayamanan. Sino dito, may problemang pinansyal. Lahat tayo kasi 90% of our activities involves money. Hindi ka nung pwedeng lumakad ng wala kang pera. Hindi ka pwedeng mamasyal na wala kang pera. Hindi ka pwedeng kumain na wala kang pera. 90% of our activities, even spiritual activities involve money. That's why we give our tithes and offering to God. Kasi hindi nang pwedeng gagalaw ang gawain ng Panginoon, wala ito. Kaya lang, hindi po dito nakasala yung pagkilos at kapangyarihan at tagumpay ng Panginoon. Nakastilos sa kapangyarihan niya, pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya kapag pagmulat pa lamang ng mga taong walang inisip kundi kayamanan, pagising pa lamang ng diwa sa umaga, nasa isip agad, pera, 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 pera. So dito kanina pagising ka lang, paano ba ka magkakapera? Hanapin mo si Lord. Gambling Lord, waiting Lord.
No. Meron naman nabubuhay dahil sa physical na kagandahan. Yan. Magaganda, praise the Lord. Tingnan niyo katabi niyo. Sabi niyo, kapatid, maganda ka ngayon. Ngayon lang. Okay. Ito naman yung salamin agad na kinakausap. Ayun na hindi siya maganda. Pinipilit na gawin ng lahat at gumastos ng malaking halaga. Huwag lang siyang pumangit. Kasi gusto niyang lahat ng maganda at huwag lang siya tatanda. May mga tao gano'n isip. Mayroon naman nabubuhay dahil sa karir. Wala nang inisip kundi ang magtagumpay sa kanyang karir. Pagpapalit ang panahon dapat sa pamilya at pagsamba sa Diyos. Pagka-araw na linggo, basta't magtagumpay, sumikat lang siya sa kanyang karir. Yung iba naman nabubuhay dahil sa pleasure, kalayawan. Laging gustong pumunta sa lugar ng kalayawan. Inaaliwan sarili, kasama ng mga barkada, laman ng beer house, nightclub, sugalan at iba pa. Kaya nung sagasag ang pandemya dahil sa COVID, bawal at close ang lahat ng lugar na ito kasi naka-lockdown at maaga ang curfew hours. Kaya malungkot sila dahil sa wala silang happy hours. Alam niyo po yung nakaraang trahedya, yung pandemya, may tinuro ang Diyos sa atin eh. Ang tinuro ng Panginoon. May tinuro ang Diyos sa atin ng panahon na yon. Ano yun? Dapat natutunan natin na ang buhay natin sa mundong ito hindi natin hawak. At ang bawat sandali hindi natin hawak. Hindi niyo ba alam nung panahon na yon, lahat ng matatalino naging bobo? Hindi nila alam sagot eh. Di po ba? Naging mangmang tayong lahat. Ipagmalaki ba tayo? Wala tayong ipagmalaki. Lahat nga tayo natakot eh. May mensahe pong pinapabot ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lahat ng bagay kaya natin, hindi lahat ng pangailangan natutugunan natin. Ang Diyos lang tanging makakapagbibigay nito sa buhay natin ito. Yung ibang bagay nito, kayo na lang magbasa mamaya. Hello? Amen. So, praise God. So, napakahalaga po ng katotohanan ito. Kapag under ka ng stress, the enemy of your souls will be nearby looking for the opportunity to make you sin. Kapag kayo nasa ilalim ng mga problema, stressful moment, ang kaaway lagi nandyan para lalo kang bumagsak, lalo kang mawalan tiwala sa Diyos, lalo kang magkasala. Pero dapat mong unawain, salita ng Diyos pa rin ang magpapahalaga. Ang dapat magpapasigla sa iyo. Reject his lies. Remember the promises. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Remember, God is still in control. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay. Amen? At pang-apat, panghuli. Huli na po. Yan. Hello? Yan. Ito maganda eh. Sabi sa verse 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus after you have suffered a little while. Tingnan niyo po. Kailangan talaga mag-suffer. Kasi bahagi na ng buhay natin to. Kailan may binanggit dito? A little while. Pag sinabing a little, everybody say a little while. Ano ibig sabihin nun? Sa maikling panahon lang. May sakit ka ba ngayon? Maikling panahon lang yan. Hindi naman habang panahon, habang buhay magkakasakit ka, may sakit ka. Sabi dito, a little while. May problema ka mo pinasabi. Will Himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To Him be the power and glory forever and ever. Tingnan niyo, at the end of the day, it's about success. Binanggit dito, tagumpay. Sa biyaya po ng Panginoon. Amen. Tingnan natin. Bawat sandali na dumarating sa buhay natin, may ginagawa pala ang Diyos. May problema ka, sa gitna ng problema, may ginagawa ang Diyos. Naniwala po, God is in control. God is in the driver's seats ng buhay na. Dapat siya ang driver ng buhay natin. God is in control. Naalala ko sa panahon na ako po yung nanlupaypay, nanghina. Maging sa district, hindi ako, binigyan akong bakasyon. Sabi ko, Lord, ano ba, is that the end of my ministry, the end of my life? So I put my trust upon God. Sabi ko, Panginoon, bahala ka po sa buhay ko kasi ikaw naman nakakaalam. Salamat sa prayer po niyo. Salamat sa bakasyon. Binagkaloob niyo sa akin. Salamat po. Naka-restore po ito ng mahalaga sa buhay natin. Mind setting, refresh yung mind. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Pero ang problema po, hindi po nawawala talaga kahit na malayo ka. Sabi ko, ang ganda dito. Walang signal. Pero dumarating pa rin yung message eh. Parating pa rin yung message. May problema dito. Problema sa ibang church. Sabi ko, Panginoon, ba to? Problema po sa aming sa district. Buti na lang ang Caloocan Bethel, may problema pero may tumutugon sa biyaya ng Diyos. Nandyan po kayong lahat. Amen po ba? Hindi kayo naging problema, naging katuwang kayo sa problema. Pagtugon ng problema, sorry to say, naging katuwang kayo sa tugon ng Diyos sa problema ng mga ilangan ng bawat isa. Di po ba? Panahon ng trahedya, panahon ng bagyo, ang biyaya po ng Diyos sapat. Tumugon pa rin tayo sa pangailangan ng ilan, di po ba? Biyaya ng Diyos. Di ba nakita? Biyaya ng Panginoon. God is working mightily in our midst. In spite of the situations that we are in, look, notice,
Ano yun? Pansinin po natin. The Lord is working mightily. Sabi, and the grace of God, the God of all grace, the God of all grace. You know, ang Diyos na ito, punong-puno ng biyaya. Ano ba yung biyaya? Grace. Unmerited favor. Pag sinabing grace, biyaya, regalo, kaloob, pagpapala. When we say grace, kahit na hindi ka karapat-dapat, pag sinabing full of grace, habag, mercy, power. God is full of grace. Grace siya. Full of grace. Gracious God. Alam niyo kung bakit ka masigla? It's because of God's grace. Bakit ka malakas? Because of grace. Bakit sumisikat ang araw? When we talk about grace, it speaks a lot. Tumutukoy po sa maraming bagay. Pag sumikat ang araw, nagpapahiwatig ito ng biyaya ng Diyos. Huminga pa ang bawat isa. Sige po, hinga po tayo. Exercise tayo sa hinga tayo malalim. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale. Mamaya na, exhale. Exhale. Inhale. Kita nyo? Grace ng Diyos kung bakit pa tayo humihinga. Kasi kung hindi bigyan ng Diyos ng hininga yan, wala na. Life will end. Grace ng Diyos pa rin yan. Pakitaas ang mga kamay. Nagagalaw niyo po mga daliri niyo? Kahit may rayuma na yan. Grace pa rin ng Lord yan. Amen. Amen. Praise God. Nakikikembot pa rin yung mga baywa. Grace ng Lord yan. Bakit masakit na, no? Grace ng Lord. Nakakain pa kayo, grace ng Lord. Nakakita pa kayo, grace ng Lord. Kahit lumalabo yung paningin, grace ng Diyos. God is full of grace. Grace is unmerited favor. Kahit hindi ka mag-pray, papatakang ulan para kumain ka. Bibiyayaan ng Diyos ang biyaya ng hapagkainan mo para pakainin ka niya. God, why? Because God is full of grace. Sabi dito, God of all grace, who called you to His eternal glory. Tingnan nyo, binanggit ito dito sa salitang eternal glory. Sa Tagalog po. May Tagalog to eh. Sabi pag ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa iyo ng kagagalingan, katatagan, lakas ng loob, at sa isang pundasyong di matitinag. Tingnan nyo. Binanggit dito yung walang hanggan. Sabi dito, siyang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Take part, makibahagi daw. So meron pong inheritance, meron pong biyaya. Ano sabi dito ko, tingnan nyo mabuti talata. Upang makibahagi kayo. Sino daw? Tayo. Makikishare. You know the reason why we do thank God for His great love for us? Bakit? Tingnan yung krus. God shared His life for us to be saved. Inihandong ng Diyos, insinir niya yung buhay niya sa atin para tayo maligtas. How much more yung pangailangan nating physical, financial, anumang bagay meron tayo. Kung yung buhay niya, binigay niya para sa atin, hindi niya pinagkait. Ano pa sabi rito? Makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluluwa. Walang hanggan. So purpose ng Diyos is for eternity. Hindi lang puro din sa lupang ito. Kung concern mo puro pang mundo lang, you lack something. You lack to fail, or you fail to understand the meaning and the purpose of life. The purpose of life is for us to exist in eternity. Ang layunin po ng Diyos upang tayo mabuhay magpakailanman, hindi lang pang samantala. Kaya isipin natin, hindi lang kakainin natin, daramtin natin, isipin natin yung buhay sa dako pa ron sapagkat meron pong kaligtasan yung pinagkalooban ng Diyos. Inaalok ang Panginoon sa lahat ng tao. Kaya napakahalaga ito. Sabi dito, sa walang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Take note. Kaya napakahalaga yung understanding the importance of Jesus Christ and attachment ourselves upon His presence. Yung pag-ugnay natin sa Panginoon Jesus sa buhay natin. Sabi rito, sa Kanyang kapangyarihan kailanman, magpakailanman, Amen. All the glory, honor belongs to God. All the glory, honor belongs to God. So napakahalagang tignan natin katotohanan ito. Paano tutugon ng Panginoon? Simple, meron pong formula ang Bible. Submit ourselves to Him, humble ourselves, ilagak mo, cast all your cares, for the Lord cares, and then be ready, sapagkat yung Diablo lang din dyan. Ingatan natin sarili natin, labanan natin ang Diablo, pagkatadag tayo sa Panginoon, and then believe that God will work wonders and miracles sa panala. Hindi po, maikling kamay ng Diyos. Alam sa totoo lang, habang tayo nandito, kapo ko pala gumagalaw na ang Diyos sa buhay natin ito. Kumikilos na saan yung pangailangan, problema mo. Alam na ng Diyos na mabuti para sa atin. Amen po ba? Naniwala po ba kayo ron? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank God.
Kapatid, are you in trouble? Are you stressful ba ang buhay mo? Gusto mong tugunin ka ng Panginoon? Maliwanag sinasabi ni Lord, submit yourself to Him. Humbly, 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 humbly. Sino man po pangailangan, may prayer request dito, lapit lang sa altar, pag-pray po natin ang bawat isa. At this point in time, when trouble comes, believe that God is able to work wonders and miracles upon our lives. Sige po. Hallelujah. Praise God. Habang tumutugtog po yung ating pong mga musicians, hayaan niyo pong tayong lahat, let's submit ourselves to Him. Let's humble ourselves to God. May bigating ka bang daladala? Humbly come to Jesus. May sakit ka bang naramdaman? Humbly come to Him. May problema kang pampamilya, financial, relational, just come and ask God's provisions. Hallelujah. We learn a lot from the Lord today. Humbly, magpakababa tayo sa Panginoon. Aminin natin, Lord, without you, I'm nothing. And I believe your presence, O God, will touch my life. And I put my trust upon you totally. And no one can be able to help me apart from you, O God. Give me wisdom and understanding of your purpose and will, O God, over my lives in Jesus' name. Hallelujah. Sige po. Maging po sa inyo sa taas, pwede kayong bumaba. If you need a special prayer, just come and we will pray. Pero mahalaga niyan, isipin po natin, God is full of grace. God of all grace would like to empower us, to touch our lives, heal us, strengthen us, empower us. May kapangyarihan po kakayanan ng Diyos na abutin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ano man ang problema natin, pangailangan natin, ano man bigatin natin dala-dala. God is able. God is able. Believe na kaya ng Diyos abutin ang ating mga kanila. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Yes, God. Hallelujah. Lord, hayaan niyo pong kilalanin ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Allow us, Lord God, to humbly come to your holy presence, O Lord. Submit ourselves totally to you. Admitting that we are not be able to answer all our needs, O God. Meron kami kahinaan, kakayanan. Gusto namin, Panginoon, Lord, huwag namin i-deny yung katotohanan na meron kami pangailangan, meron kami problemang dala-dala. Meron kaming bigatin, meron kaming karamdaman, meron kaming kahinaan, O Diyos. Meron kaming kasalanan na gawa, O Diyos. Lord, humbly, we come to you, Lord, asking for mercy, grace, and love. Embrace mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, wala pong niisa sa amin, Panginoon, O God, ang may kakayanang sagutin ang lahat ng problema ng buhay. But Lord, naniniwala kami pa, nandyan ka, pwede naming lapitan, pwede naming lagakan ng aming pagtitiwala, O God. Lord, Ikaw po nakakaalam ng lahat. The reason why we come here, Lord God, because we want to submit ourselves humbly. Humbly we come, O Lord, to your holy throne of grace, O God, thanking you that you have mercy, O God, full of mercy, full of grace, O God, to touch our lives, O Lord. Pwede mong hipuin ang buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga sandaling ito. Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po natin kausapin ng Panginoon personal. Talk to Him. Through prayer, heart-to-heart talk with God. Hallelujah. Alam ng Panginoon nangyayari sa ating buhay. Lord, inilalagak po namin sa iyo. Lord, itinatapon po namin sa iyong harapan, O Diyos, lahat namin problema. Lahat ng basurang ito, Panginoon, sapagkat nais mo po, Panginoon, ilagak namin sa iyo lahat, O Diyos, ng aming mga kabalisan, ng aming worriedness, ng aming po anxiety, lahat po ng aming karamdaman, O God. Lord, ano man ito, O Diyos, inilalagak po namin ito sa iyong hanapan, Panginoon, sa iyong paanan, O Diyos. God, may tugon ka sa aming pangailangan. Abutin mo ang bawat isa, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, we pray. Hallelujah. Forever.
pray, O God. Dalangin ko po, Panginoon, abutin mo ang bawat isa. Lord, mula sa bata, matanda, nanay, tatay na nandito, lumapit sa harapan mo po, Panginoon, at nangangailangan po ng pagtugon. Kailang mga kahilingan, Panginoon, kailang mga problemang dala-dala, bigatin, Lord, kanila pong inilalagak sa iyo, O God. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka sa puso ng bawat isa. Kausapin mo kami, Panginoon. Payag mo yung kalooban, katwiran, Panginoon, na magari ito sa aming puso at kalooban, O Diyos, sa mga sandaling ito, Panginoon. Tuwid mo laman namin puso, patawarin mo kami sa magkakasala at mga bagay, Panginoon, na pagkakamali namin nagawa. Lord, in Jesus' name we pray for your righteousness, O God, to cover us. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Abutin mo po. Lord, huwag mo pong hayaan, Panginoon. Babalik sila sa kanilang inupuan na hindi mo tinugon ang kanilang pangailangan, O God. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Damin po ninyong presence ng Diyos, mga kapatid. By all grace, O God, by your grace, love, and mercy, touch your people, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Holy, holy forever, Lord. I pray for your grace, love, and mercy. Abutin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lord, batid mo po pangailangan, kailingan, bigatin, problemang pinapasan, Panginoon, ng iyong mga anak na ito. Dalayan ko, Lord God, pagtugon mo po, Lord, in Jesus' name, Lord. Abutin mo sila, Ama, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Bless my brother. Bless my sister, Lord. Hallelujah. Lord, empower these people, Lord, in Jesus' name. Empower them. In the name of Jesus. Lord, hallelujah. Hallelujah. Lord, God, abutin mo po. Pahirin mo po mga luha. Palitan mo ng kagalakan, Panginoon. Palakasin mo po, O Diyos. By your grace, love, and mercy, Father God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, strength, power. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Angels cry, holy. Yes, Lord. Let your mighty touch, God, be upon her, O Lord, in Jesus' name. Salamat po. Alam ko may ginagawa ka araw-araw sa kanyang buhay, O Diyos. Lord, pagpalain mo siya, ingatan mo siya, gabayan mo siya, Panginoon. Hawakan mo patuloy ang kanyang buhay sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat po. We claim your power. We claim your healing. In Jesus' name, Lord, we claim your grace, love, and mercy. Hallelujah, hallelujah. God. Lord Jesus. Yes, Lord, in Jesus' name, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Holy. Hi, Lord Jesus. Lord God, I pray for your mighty power and touch upon me. Lord. Oh, yes, Jesus. Lord, touch your people. Touch our Lord God with your embrace, with your loving embrace. Hope. With your grace, love, and mercy, O God, fall upon her in Jesus' name. Lord, strength, healing, empowerment in Jesus' name. O salamat po, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord, in Jesus' name, O God. Lord, we submit everything to you, Lord. Lord, in Jesus' name, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, amen. Abutin mo po, Panginoon, pangailangan ng kapatid namin ito, O Diyos, nanay, O Diyos. Let your grace, love, and mercy, Lord, falls upon her. Lord, dagdagan mo po ang pag-asa, Panginoon, pagtitiwala niya sa iyo, Diyos. Lord, I pray for blessing. Grace, O God, your loving touch. O God, have mercy, have mercy. Yes, O Lord, in Jesus' name, Panginoon, kahabagan mo, biyaya, pagpapala, kalakasan, O Diyos, tagumpay, Ama. Yes, Lord, I pray in the name of Jesus. I pray, God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Holy forever.
Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Praise, O God. Lord, abutin mo po, Panginoon, kalagayan namin mga kapatid nito. Tugunin mo kanilang kalagigilingan, O God, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, O God, may your touch be upon her in Jesus' name. Lord, grace, love, as we submit everything to you, Lord, humbly. We come to you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All nations cry. Patuloy po nating pasalamatan ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong humingi ng tulong at gabay mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Holy, holy forever. Hallelujah. O Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat, pupuri, nagagalak o Diyos. Sa iyo pong mahalagang presensya na aming pong naranasan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Niwala kami, Panginoon, hindi mo kami iniiwan, ipababayaan man. Your concern for us, O God, not only speaks about life here in this world, but you have, Lord, you have a nice plan for us, for our eternity. Salamat po, Lord, sa buhay at pag-asa ng pangwalang hanggan na iyo pong tinanaw, Panginoon, kahalagahan namin, Panginoon. Hindi lang po pangsamantala, kundi ang pagtugon mo, Panginoon, sa aming pangailangan, hindi lang po may kinalaman sa mundong ito, kundi higit pa rito, O Diyos. Salamat sa kaligtasan, salamat sa biyaya. Kung yung mga bagay na panglangit, Panginoon, hindi mo pinagkait sa amin, gano'n pa kayong mga bagay na panglupa. Lord, madalas po sa aming mga concern, may kinalaman po sa aming pangailangan panglupa. But Lord, we believe that you have prepared much greater things, O God, sa buhay namin ito. Higit pa, Panginoon, sa aming inaasahan, Lord. Niwala kami, Panginoon, pag pinasakop namin aming sarili sa iyo, na may pagpakumbaba, itataas mo kami, Panginoon, sa aming kalagayan. Lord, we raise everything to you, Lord. Humbly we come to you. And we believe, Lord, that your mighty hand is working wonders and miracles in our midst today. O God, salamat po. Kumikilos ka sa buhay namin, niwala kami, Panginoon. Gumagalo ka sa mga sandaling ito sa buhay ng bawat isa. Lord, may pinagagaling ka, may pinalalakas ka, may pinagtutugong ka sa aming pangailangan. Inaabot mo ang aming kailangan, may pinasasaya ka, Lord, may inalis kang kalungkutan, inalis kang kabagabagan, pinapalitan mo ito ng kagalakan nagmumula sa iyo, Diyos. Salamat po ng marami. Ama, salamat po. Lord, we are praying also for our families, Lord. Marahil ilan po dito hindi namin kapiling, but we are praying for them. Lord, we submit everything to you. Ikaw pong may-ari ng buhay ng bawat isa. Kaligtasan po namin mga sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Kinakakatiwala po namin sila sa iyo. Gamitin mo po ang buhay namin ito, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. Tigit sa lahat, Lord, maluwalhati at maparangalan, Panginoon, sa aming pong buhay. Salamat po ng marami. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Let's give thanks and glory to God. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya at dakilain. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Your name above all names. Indeed, Father God, we give you glory, honor, and praise. Worship is yours, O God. And we bring it back to you. In Jesus' mighty name, everybody say amen. Amen, amen, and amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Praise God. Amen. God is good. All the time. God is good. God is great. Tayo po'y dadako po sa isa pang mahalagang gawain. Ngayon po'y unang linggo ng buwan.
At alam natin, hindi lang po tradisyon to, kundi ito po ay isinasa puso natin. Amen po ba? Yes, we regularly do this every first Sunday of the month. But on the other hand, ang importance po ng message na ito ay lagi pong sariwa kada umaga sa buhay natin ito. Amen po ba? Lahat po ba'y nakatanggap na ng ating pong pagsasalusaluhan? Tayo po'y papasok sa ating pong Holy Communion. Doon po sa hindi pa nakakatanggap, pakitaas ang kamay para kayo po'y maabutan. Salamat po sa Panginoon. Okay, kung lahat po'y meron na. Shall we again stand up? Tayo po'y lahat ay tumayo. Okay. Basa muna tayo mga talata ng Bible. At ako po'y naniniwala, bagamat ito po'y madalas natin binabasa, kabisado nga ng ilan eh. Ngayon pa man, ang mensahe pong ito ay lagi dapat sariwa sa puso at kalooban natin. Ipinapaalala lang ng Panginoon ang kahalagaan nito sa buhay natin ito. 1 Corinthians chapter 11, ito pong ating mababasa. Sapagkat ito ang turo ng Panginoon tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Mahalaga tingnan niyo pong mabuti na ito pong bagay na ito ay aral ng Diyos. Hindi po aral ng pastor, aral ng Caloocan Bethel, kundi ito po ay aral ng Panginoon mismo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. So meron pong inihandog ang Panginoon, binigay siya sa buhay nating lahat. Ano yon? Yung kanyang sarili mismo. At gawin daw natin ito bilang pag-aalaala sa Kanya. Habang tangan po natin ang bagay na ito, iisip po ba natin ang kabutihan ng Panginoon? Tuloy natin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Naging po itong ating pong hawak na simpleng sisidlan, maliit man yan. Bakit daw maliit? Gusto niyo po malaki. Ang mahalaga po yung nilalaman nito at minsaheng dala nito. Bagamat ito po ay pisikal na katas ng ubas, ang mahalaga po nito ay yung minsaheng dala nito. Ito po yung nagsisimbolo sa banal na dugo ng Panginoon, tumagas doon sa krus ng Kalbaryo upang hugasan natin mga kasalanan. Sabi po ng Bible, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So napakalagang maisip po natin itong katotohanan ito. At bagamat batid natin itong bagay nito, pero pinapaalala po sa atin ng Panginoon upang huwag natin kalimutan yung pag-ibig at pagmamalasakit niya sa buhay nating lahat. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. Sabi rito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom na kopang ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik o pagparito. Alam niyo po ba, namatay si Jesus alang-alang sa atin? Basta alam na namin yun, alam natin, pero dapat laging sariwa ito sa isip natin. Kasi pag-ibig ng Diyos yung tinutukoy doon. Namatay siya dahil mahal niya tayo. Higit sa pag-ibig ng sino man. Kaya wala dapat may pagpapalit sa pag-ibig ng Diyos sa puso at kalooban natin. Hindi lang siya namatay, kundi babalik siyang muli. Pangako ng Diyos yan. Ang tanong naghahanda po ba tayo sa kanyang muling pagparito? Patuloy niya pinapaalala sa atin ang communion has something to do with God's death and His promise of His coming again. Anytime from now, baka dumating si Kristo, mag-rapture ang church. Ang tanong naghahanda po ba tayo? Sana po, sama-sama tayong sasalubong sa Panginoon. Pag dumating araw na yun, ako po'y naniniwala, wala na isa sa Caloocan Bethel, may iwan. Because we indeed believe in Jesus Christ as our Savior and Lord and God of our lives. And not only that, we believe that He is in control of everything. And His promises are true. Pangako ng Diyos ay totoo. Amen po ba? Ipagsabi naman natin sa iba, kung sa langit ka pupunta, huwag magsama ka naman ng iba. At mahalaga pong makita natin, marami tayong mga mahal sa buhay, mga kilala, mga kasama sa buhay. Hindi pa nakilala sa Panginoon, iba ang buhay nila. Samahan po natin silang maglakbay patungo sa Panginoong Hesus upang lalo nilang makilala ang Panginoon sa kanilang buhay at makita nilang kahalagaan ng Panginoon. Ang message po ng communion is something to do, hindi lang po dahil para maging tama tayo sa Diyos, kundi maging tama rin ating mga gawa at kilos para sa kalulating kadakilaan ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa opportunity na minsan pa binigay mo sa amin. So maging ito, salamat Lord sa kalayaan, salamat sa biyaya. Salamat Lord sa pagpapaliwanag mo sa amin, Panginoon. Patuloy na pagpapaliwanag, papaghahayag mo sa paalala patungkol sa mensahe na kapaloob, Panginoon, sa komunyong ito.
Lord, namatay ka alang-alang sa amin. Naniniwala kami doon. Noon pa man din nung tanggapin ka namin sa aming pong buhay. Pero Lord, bawat araw nahahamon po kami ng katotohanan ng mundong ito, inaalok ng mga bagay palayo sa iyo, O Diyos. Gayun pa man, Lord, tulungan mo kami magtagumpay. Tulungan mo kami lagi namin maalala ang mga pangako mong ito na ang buhay namin sa mundong ito may kalilang na panahon. At darating araw, haharap kami sa iyo. At Panginoon, salamat Lord sa may kaligtasan kaming taglay na tinanggap ka namin, Lord. Ang sakripisyo mo dun sa krus ng Kalbaryo, lagi po namin maalala. Ang kahalagaan nito sa aming pong buhay. Lagi po itong laging maisip namin, maalala namin, magbigay paalala din sa amin, Panginoon, ang buhay namin mahalaga sa iyong harapan. Panginoon, marami pong salamat, Lord. Maging po ang buhay namin, gamitin mo bilang daluing pagpapala para po sa iba. Upang kami po, Panginoon, maging daan, O Diyos, upang mailapit po namin ang aming kapwa, mga kaimahal sa buhay, kaibigan, na hindi pa nakilala sa iyo, upang sila makakilala sa iyo, Panginoon, ng lubos. Lord, salamat po ng marami, Panginoon. Naniwala kami darating ka, anumang sandali mula ngayon, O Diyos. Tulungan mo kami lagi maging handa sa araw na yun, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Minsan pa, Lord, all the glory, honor belongs to you, and praise is yours. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Sama-sama po nating kainin. Ini, sama-sama po nating inumin. Praise God. Kayo po'y makakaupo ng muli in the presence of God. Hallelujah. 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 Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, physically and spiritually, O God. Salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Tunay nga po, Panginoon, hindi kayang bilangin, Panginoon, ang mga pagpapala mo sa amin. Ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya't wala kaming maibibigay sa iyo, Panginoon, kundi ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo, O God. Lord, patawarin mo kami, Lord, kung sa kabila ng mga kabutihan mo, sa kabila ng mga pagpapala mo sa amin, Panginoon, nagkakamali kami, nagkukulang kami sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung minsan, Lord, na nauunahan ka namin sa mga desisyon, Panginoon, sa buhay namin, patawarin mo kami sa lahat ng mga kamali ang nagawa namin, O God. At dalangin namin, Panginoon. Patuloy mo po kaming gabayan. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na patuloy kaming magpailalim sa iyong kapangyarihan dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming buhay. Ikaw ang nakakaalam ng aming bukas, Panginoon. Matutuwa nawa naming ilagak sa iyo, Panginoon, ang aming buong pusong pagtitiwala, Panginoon. Patuloy kaming magtiwala sa kapangyarihan mo. Patuloy kaming magtiwala na ikaw yung Diyos na may magagawa sa buhay namin, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga karamdaman. Salamat, may Diyos kaming nagtutumutugo, nagbibigay ng kalutasan. May Diyos kaming nagpapagaling sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na lagi mo kaming gagabayan, Banal na Espiritu. Umaasa kami na lagi mo kaming sasamahan, pangungunahan mo kami sa bawat desisyon upang hindi po kami magkamali, Panginoon. Magawa namin, mapili namin yung tama at patuloy kaming makasunod sa kalooban mo, Panginoon. Gawin mo pong pagpapala ang buhay namin sa maraming tao, Panginoon. Tulungan mo kami na lagi na makapaglingkod kami sa iyo, Lord, nang walang anumang kahadlangan. Maibigay namin sa iyo, Lord, yung aming lakas, yung aming buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Patuloy mo po kaming ingatan sa paglabas namin ng aming iyong tahanan, Panginoon. Patuloy mo kaming pangunahan at ingatan sa buong linggo, Panginoon. Ikaw yung patuloy, Lord, na magbigay ng proteksyon sa bawat isa, physically and spiritually, O Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Sa ating po paglisan sa tanang ito ng Diyos. Taglay ng bawat isa sa atin. Ang basbas sa pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpagbaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon
at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless you po. God bless. God bless. God bless. Happy New Year. Happy New Year.